Let's pray. Father God Almighty, we thank you, Lord, for gathering us once again in your presence, O God, together with all these wonderful people whom you have chosen to be with us today, even those who are wonderful online, O God. Father, we thank you for their lives. We thank you, Lord, for your presence. And we continue to ask thee, O God, to hover in this place, O Lord, to take full control of everything that we are going to do. And we are going to say, O God, parang Panginoon, ikaw lamang po ang siyang mapapurihan, O God. And Lord, just use me as your instrument as we continue to ask thy Holy Spirit to give us the understanding that comes from you, para lahat po ng aming pag-aaralan ay maitanim po sa aming mga puso at kaisipan, para po maging gabay namin habang kami po ay nabubuhay dito sa mundong ito. Hinihintay po namin ang inyong pagbabalik, Panginoon, in order to take us to your glory, O God. Father, we thank you. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Good afternoon sa ating lahat. Magandang hapon. Magandang hapon din po sa mga kapatid natin sa online. Salamat lagi kayong nakatune in. And of course, nababasa po namin ang testimonies ninyo. Kaya hindi lang po dito yung mga nandito sa hall ang nag-testify. Sige, isulat natin, i-comment natin ang ating mga testimonies. Amen? So, praise God for what God is doing. And of course, I would like also to take this opportunity to thank God for the added year na ibinigay po niya sa akin last Wednesday, November 19. So, praise the Lord. Thank you for all your greetings, mapa-advance or mapa-late man, mga kaibigan. Ay salamat po sa inyong pagbati, mga kapatid. Amen? So, thank you din sa lahat ng mga kapatiran natin from Monday hanggang Sunday na nagparamdam ng pagmamahal at pagmamahal. Yun na yun. Amen? So, thank God for the added year, and I pray na sana hanggang sa dumating si Lord ay maglilingkod tayo hanggang sa pagdating niya. Amen? So, thank God. And so, let's go to our topic this afternoon, kundi ang living a life pleasing to God. You know, God had intended that our life will be pleasing to Him. God had intended and purposed that man, being created in the image and likeness of God, ay mamuhay ng talagang para sa kapurihan ng ating Diyos. Amen? But then, everything turned when the devil took over. Dahil nagkasala sila Adan at Eva, ayan, nagkaroon na ng kasalanan hanggang ngayon na po, mga kapatid. But God is still in the business of winning His people back to His presence. Amen? Kaya salamat dahil nakakilala tayo sa Panginoon. We have come to know the Lord. We have surrendered our lives to the Lord. And it's our prayer sana na yung buhay sana natin na pangalawang buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin ay magamit lamang po para papurihan ang Diyos. Amen? That's why God has all the answer. Kung ang question natin, paano ba ako mamumuhay, Panginoon, na ikaw ang napapapurihan? Paano ako mamumuhay ng tama, Panginoon? Lahat po ng kasagutan ay nasa Bible. Amen? If we are going to read our Bibles, nandun, step by step, God made it a way na very simple ang gospel. Amen? Napakasimple ng gospel. And one thing that is so good in the Bible is that merong warning ang Panginoon, merong command ang Panginoon na kailangan natin tuparin, pero merong palaging reward. Amen? In every obedience that we do, in complying to the Word of God, is merong kaakibat na reward mula sa ating Panginoon. And in order for us to live pleasing to the Lord, you know, holiness, living a holy life is what pleases the Lord. Paano ba tayo magiging holy, Pastora? Hindi nga tayo perfect. Oo nga naman. How can we be holy in this crooked generation? Or how can we be holy, imperfect tayo? Palagi tayong nagkakasala, kahit ayaw mong magkasala. Minsan, kahit hindi ka nakapagsabi ng masama, yung mata mo naman may nakita. May nakita, hindi mo nga sinabi, pero inisip mo. Even in our minds, we sin in our minds. Amen? Even in our emotions, kahit hindi sinabi ng bibig mo or hindi inaksyonan ng kamay mo, pero kapag yan, nakaramdam ka ng mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon, or nag-judge tayo kaagad in our minds, or nag-isip tayo,
or naging lustful yung pag-iisip natin. For example, kung nakakita ka ng isang gwapong lalaki, o kaya kung lalaki ka, nakakita ka ng magandang babae, biglang umandar na yung imagination mo. So, kahit hindi ginawa, or wala kang sinabi, hindi ginawa ng kamay mo, pero yan, kumilos ang demonyo doon sa isip mo. So, nagkakasala tayo sa ating isip. And we cannot hide from God because God is all-knowing. Amen? So, how can we be pure then? Paano tayo magiging dalisay? Paano magiging dalisay ang buhay natin? How can we be holy in this sinful generation or sinful world? Of course, nasa Bible ang kasagutan. And if we are going to open Psalms 119, verses 9 to 16. Yan, dire-diretso lang po tayo. Verses 9 to 16, ay marami na tayong mapapag-aralan dito. Sabi ng psalmist, how can a young person stay on the path of purity? Question ang una, sabi niya, paano magiging dalisay ang buhay ng isang tao? Young person, it doesn't mean to say na, yung pang young people naman yan, pastora, kami 40 and above na, 50 and above na. Hindi na kami kasali dyan. Hindi po, when God says young people, it doesn't mean to say na yung age ang tinutukoy ng Panginoon. Tayo na buhay pa. Amen? Tayo na buhay pa. How can we make our heart and mind pure before the Lord? Paano natin gagawing dalisay ang ating mga buhay? At nandun din sa next na statement ang sagot. Sabi niya, by living according to your word. You see? Paano magiging sincere, paano na magiging maayos ang buhay natin? By living according to God's word. Amen? So, in order for us to live a life pleasing to the Lord, first of all, we need to be guarded. We need to be guarded. We need to guard our way according to the word of God. Kailangang magwardyahan ang ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Yan po ang unang-unang gagawin natin. Kaya yan, kailangang magbasa tayo, kailangang makinig tayo ng salita ng Panginoon in order to know what is evil and what is good. Amen? Paano natin malalaman kung masama ang ginagawa mo kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos? Amen? So in order to guard our way, para yung pamumuhay natin ay maging tama, kailangang magwardyahan, kailangang maigay ng salita ng ating Panginoon. Kailangang mabantayan ng salita ng Diyos. And we thank God dahil akala natin, personally, nung nasa mundo pa ako, hindi pa ako nananampalataya, ang akala ko, basta kapag hindi ka umiinom, hindi ako umiinom ng alak, hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako nagdidisco, akala ko okay na yun, salvation na yun. Kasi akala ko mabait na ako sa lagay na yun. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, ay ang dami ko palang kasalanan sa loob ng puso ko. Kasi napakinggan ko na kapag may tampo ka, may galit ka, may kinikimking kang sama ng loob sa iyong kapwa, ay nagkakasala tayo. So, nai-reveal lahat. As I listen to the Word of God, unti-unti na binubuksan ng Panginoon yung mata ko para makita yung totoong estado ng buhay ko. And I thank God for giving me that chance na mabuksan ang ating isipan para makita natin na napakarumi pala natin. That we need God in our life. Amen? We cannot be saved apart from the Lord. Hindi tayo magiging malinis apart from God. There is no cleansing apart from the blood of Jesus. Amen? Kaya nga there is no other way. Walang ibang pamamaraan na ikaw at ako ay malinisan, kundi ang ating pananampalataya sa Diyos na namatay sa cross. Because without the shedding of blood, sabi ng salita ng Diyos, there is no forgiveness of sin. Kaya ngayong mga unang panahon, gumamit sila ng dugo ng animal, pero hindi naging sapat. Hindi sapat ang dugo ng mga baboy, dugo ng mga pigyon, dugo ng lamb, dugo ng mga karnero, para ialay, para malinisan ang kanilang mga kasalanan. Because paulit-ulit silang nagkakasala. Until God gave His only begotten Son, and by the blood of Jesus, once and for all, ikaw at ako ay nalinisan. Amen? At ang gagawin lang natin, hindi na natin kailangang kopyahin yung ginawa ni Jesus. Tapos sige, magpapalo ka din o kaya magpapako ka din sa cross during Santa, Holy Week, no? Holy Week, inuulit nila. We are not worthy to redo the sacrifice of Jesus. Why?
When Jesus sacrificed Himself, He was perfect. At hindi natin kaya, paano mo madudoble yung sacrifice ni Christ, tayong lahat ay makasalanan. So we do not need to do that. We just need to believe and obey the Word of God. Amen? So yan ang unang gagawin natin. Pangalawa, in verse 10, ano ang makikita natin sa verse 10? Sabi niya dito, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. So pangalawa is not wandering from the commands of God or not going away from the commands of the Lord. Para yung buhay natin ay maging dalisay at kaaya-aya sa ating Panginoon, we do not wander from the Word of God. Handa yung kapanawan, handa yung kailaksid, huwag nating talikuran. All the more that we do not mock or we do not take it lightly, yung salita ng Panginoon. You know, the Word of God is Jesus Himself. You reject the Word, you are rejecting Jesus. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? And that Word is no other than Jesus. So if we reject the Word of God, kapag sinasabi mo na, adula, amin, kung ang tipanunod mo, iti may kasaba, then ibagbagam kiniapo Diyos nga, adula, amin, kaapo. Because the Word of Jesus, the Word of God, is Jesus Himself. Amen? So we do not wander from the commands of the Lord. Kaya mapasalamat tayo dahil everyday may service po tayo. Ano? Everyday po open po tayo from Monday hanggang Sunday. Monday to Friday, 2 to 4 ang ating service, pero meron po tayong jail ministry sa umaga. At complete service pa rin sa umaga dahil merong praise and worship, merong Word of God. Kaya yan talagang magpakabusog tayo sa salita ng Panginoon. And we thank the Lord for that opportunity kasi yan ang wala sa iba. Amen? Not even other churches. Kaya nga kapag may na-terminate silang mga members, wala silang paglagyan kasi they do not have pwedeng paglagyan sa kanilang mga members, kaya dito sila nagre-refuge. Amen? And it's a privilege that God has given us this time na kahit Monday to Sunday ay open po tayo para walang rason po mga kapatid na hindi po tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya yan, mayroon tayong Monday group, mayroon tayong Tuesday group, Wednesday group, Thursday group, Friday group, Saturday group, and Sunday group. Kaya walang reason para hindi makapakinig yung mga members or mga tao na nakakalabas ng international. Amen? So, hindi nakakatakot. Kaya, do not worry kung ang binigay ng amo mo na day off mo is international. Praise the Lord pa rin. Amen? Alam niyo, ang ipanalangin natin is, Lord, give me the day off where you will use me. Amen. Para hindi ka mag-struggle. Kasi kung mayroon kang dapat Wednesday ako kasi mas gusto ko yung mga Wednesday group na kasama. Hindi ka binibigyan ng Wednesday, kaya struggle ka ng struggle. Kaya palitan mo ang prayer mo ngayon. You want to end your struggle? Change your prayer. Kasi naranasan ko din yan. Nasanay ako sa Saturday noon. Tapos bigla akong pinag-Friday. Hindi ko kilala ang mga Friday group. So parang feeling ko outcast ako. Pero sabi ko, Lord, hindi pwede. Siyempre meron yung, dapat Saturday ako, mga ganun. Sabi ng Panginoon, bakit? Iba ba ang Diyos ng Saturday? Sa Diyos ng Friday? So ibahin natin yung prayer natin para hindi tayo mag-struggle. If you are struggling about your day off, pray to God, Lord, let me go out on the day that you want to use me. Amen? At kung pinalabas ka ng any day, because God wants to use you every day. Amen? Ganoon ang gusto ng Panginoon. Mapalad na yung every international na iba-iba kasi marami siyang friends. Mag-Monday siya, may ka-close niya mga Monday. Mag-Tuesday siya, ka-close niya din. Kaya sige lang. Ano? Pero mag-ingat tayo kung yung pundasyon ng ating pananampalataya. Let's be careful also because the enemy is so tricky. Kaning siya. Baka hindi mo napapansin yung foundation ng pananampalataya mo is the people you get along with during your day off.
Kaya kapag iniiba ni amo yung day off mo, aglaladot ka. Oh, be careful. Apay niya na idumaan tinadumang aldaw. Dapat yung energy mo sa Sunday, ganun din ang energy mo kapag pinag-Monday ka. Yung energy mo ng Monday, ganun din ang energy mo kapag pinag-Saturday ka. Because the God of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is also the God of Saturday and Sunday. Amen? Kaya minsan sinishake din ni Lord yung mga day off natin in order to see where is our foundation. Is it the group where we belong to or God? Amen? Kaya kung hindi the same ang energy mo at commitment mo kapag iniba-iba ni Lord yung day off mo, iba, ang foundation mo ay nasa grupo mo. Pag-ingat po tayo because anything that takes the place of God in our heart becomes an idol. At kung magiging idol ang group mo, ay be careful. Amen? Ayan. Kaya minsan iniiba-iba ni Lord in order to shake your foundation if you are really founded on Him or not. Okay? So, we do not wander from the commands of the Lord. Wag nating i-neglect, wag nating iwanan, wag nating itapon ang salita ng Panginoon. Amen? Another thing, in order for us to have a pure heart or a life pleasing to the Lord is in verse 11. Tingnan nga natin ang verse 11. Sabi niya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yan, kaya ang pangatlo na gagawin natin in order na maging pleasing po ang buhay natin sa Panginoon is to store up the Word of God in our heart. Itago natin yung salita ng Panginoon. Itanim natin, siguraduhin natin na yung tenga natin ay konektado sa puso natin. Kasi meron yung tenga konektado doon sa kabilang tenga. Kaya kung nung pumasok ang salita ng Word, may exit ka agad. Ano? Umexit ka agad doon sa kabila. At yan po, dyan po inihahalin tulad. Doon sa parable of the sower, na kung saan nung naghasik ang farmer ng binhi, ay yung salita, ay yung binhi na nahulog doon sa pathway, kinain, tinuka agad ng ibon. At ang explanation niyan is that person may be hearing the Word of God, pero tinutuka ng demonyo. Pagkalapag ng Word of God sa kanya, tinuka agad ng demonyo. Kaya paglabas niya, ano ang mensahe na pala kanina? Sandali, balikan mo sa live. Buti na lang may live. Pero alam niyo ba, every month nagdi-delete ang Facebook. Nadidelete ang mga live natin hanggang one month lang yan. Kaya pansinin niyo, wala na yung messages last month. Okay? Kasi nagdi-delete ang Facebook. Kaya kung mag-take note kayo, mag-take note na kayo para kapag na-delete, at least. Kaya yun din ang ginagawa natin. We are transferring the videos. Kaya kung papansinin po ninyo, yan, may video tayo sa Facebook, meron din tayo copy na sinisave doon sa YouTube natin. Kasi kahit na nawala sa Facebook, meron tayong tatakbuhan na YouTube just in case we want to review the Word of God. Amen? Kaya yan po ang ginagawa din ng mga tech people natin. May mga tagagawa dahil hindi na po natin magawa. Okay? So, meron gumagawa niyan. So, that is also another special ministry to the Lord. Amen? Kaya tayo naman, ano naman ang maiaambag natin para sa ministry na ito? Let us like and share. Amen? I-like natin at i-share natin. Kung nakakapag-share kayo ng quote ng ibang page, why don't you share also the quotes or the videos of our page? Amen? Hindi lamang para magkaroon tayo ng income, but also to propagate the word of the Lord. And you know, marami po, just last month or this month, may mga number of sisters who came to attend our church. And nung tinanong natin kung ano saan nila nakuha ang information ng church natin is through our Facebook page. So nga may ginagawa ang Facebook natin, nag-i-evangelize. While you are sharing and liking and nagko-comment, nag-i-evangelize po ang Facebook natin. Hindi mo malalaman mamaya, akala mo yung tambay na kapatid mo, ay malay mo na padaan sa Facebook niya. Diba? Dahil shinare mo, dahil friend ka niya.
Dahil friend ka niya, shinare mo, yung friends mo, yan, dumadaan sa wall nila. Maaring yung iba, pinapalampas, wala hindi sila interesado, pero meron at merong nanonood. And malay mo sa panunood niya, yun ang maging turning point ng buhay niya. Amen? So, ganyan po, we need to make every effort to store the Word of God in our hearts and of course, to share the Word of God. Kaya yan, ano ang purpose kung bakit natin itatago yung salita ng Panginoon sa ating mga puso? Ano yung binasa natin kanina? Para hindi tayo magkasala. The Word of God will guard us from sinning against God. Bakit? Kasi babalakin mo pa lang na mangupit, nandun na yung salita ng Panginoon na, do not steal. Diba? Babalakin mo pa lang na magsinungaling, and then nandun na yung salita ng Panginoon na napakinggan mo, the father of lies is Satan. So, ibig sabihin, kung nagsinungaling ka, ibig sabihin, tatay mo, alam na this. Alam mo na ang tatay mo kung magsisinungaling ka. So, every time that we do something, yan, nandyan yung salita ng Panginoon na magre-remind sa atin na mali ang ating binabalak. Kaya, imbis na gagawin mo, dahil na-remind ka ng salita ng Panginoon, hindi mo na ginawa. Nakukuha ba natin? Amen. Kaya yan. Minsan kahit i-shake mo ang ulo mo para hindi mo ma-remember yung mga natutunan mo, ayan, ibabalik ng Panginoon yan in order to keep you from sinning. Okay? In verse 12. Verse 12, ano pa ang gagawin natin? Sabi niya dito, praise be to you, Lord. Teach me your decrees. Oh, in order to make our life pleasing to the Lord, we need to be teachable. Nalaka tayo nga masursuruan. Amen? And you know, being teachable is being open to rebuke and corrections. Ape, dapat di masursuruan nga hamong aramidon data, dapat kasulite aramidon, bawal ito. Di ba kung nagtuturo ka, isasabihin mo lahat, ay hindi dapat ito, dapat ganito ang gupit nito, hindi ka dapat lumampas. O di ba? You are giving instruction, you are giving the do's and don'ts. And even in the spiritual, when you become teachable, you need to be open to corrections and rebuke. Amen? Kaya yan. And as we always read in the Bible, nasabi ng salita ng Panginoon that God corrects those whom He loves. Amen? Kino-correct ng Panginoon ang kanyang mga minamahal. At sabi niya, kung hindi ka nakokorekta, hindi ka nare-rebuke, at hindi ka nare-disiplinahan, ay baka illegitimate ka. Di ba? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya, yan, kapag nakokorek tayo, ay mag-rejoice ka. You know why? It's because it means to say, God loves you. Pero kung tumatambling ka na sa kasalanan at walang nagko-correct sa'yo, ay sus, baka illegitimate ka. Delicates. Di ba? Uray nga, aramido mo, uray, exercise ka nga nakaparanti, buksit mo, kas ka nakalitan, kaawan man lang timang korektakin ka, kap na, uy, maliday ta, nagpangit nga kikitaan. Awan man lang timang ibaga nga tikas jekin ka, ay, awan na umadan. Kakaasi ka, nakakaawa ka, maumatitaukin ka. Kawawa ka kung walang nagmamahal sa'yo. Kaya, ang isang pamamaraan para maipakita na may nagmamahal sa'yo, corrections. Okay? Corrections, iko-correct tayo ng mga tao na gagamitin din ng Panginoon para tayo ay maiayos ang ating mga buhay. Kaya yan, teach me your decrees, Lord. This is a very good character of a Christian. Lord, turuan mo ako. Pero minsan, dito din tayo natitesting. Yan. Alam mo na ang lahat. Kunwari, sa pagigitara, alam mo na. Tapos biglang sabi niya, baliwan man, basta di pa nag-extra mo. Ay, malikod ka ron. Na kayong tinalain. Natayo nga dagos, hindi pa panantayon nga itang tao. Diba? O kaya kumanta ka, nasilang ka ng konti. Sabi nga, ay, ganito, naiba ka dito. Ay, ayoko na. Kayo na lang palagi ang mag-lead. Oh. You see, being teachable. Being teachable is a godly character. Amen? Kaya dapat na meron tayo nito. Kaya kailangan din ng Lord, make me teachable. Help me, Lord. Correct me
It's good to pray to the Lord now, Lord, correct me when I'm wrong. Lord, hold me even if it hurts. Yun ang isang panalangin ko, Lord, hawakan mo ako kahit nasasaktan ako. Hold me and stop me when I'm on my way to my own destruction. Kahit masaktan ako, basta ilisip siya. Because I know myself. I know that I'm hard-headed. I know that I'm strong-willed. So I need to give my life to the Lord for Him to control me. Kaya kung hinila ako ni Lord na pagano'n, ay itugtuga, ay kugunak agyaman tanang katimulo ijay, pakadadaula. Amen? So we need to give our life to the Lord, to the hands of God, and accept His way. Lord, oray masaktanak, masat importante maisala ka na. Diba? Okay? So ganyan, we need to be teachable. Another thing, in verse 13, sige, kayo nga magbasa para magising-gising tayo. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. Yes. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. I will declare, sabi niya, I will testify, I will say, I will spread your goodness to other people. So, ang isang gagawin natin in order for us to live a life pleasing to the Lord is to declare our faith, testify the goodness of the Lord, and spread or share the gospel to other people. Amen? Kaya nung pa nagtitestimonyo, sige, umay kayo kiti, nagtataray tayo. Samsampu na lang tayo, o kaya lilima. May kayo kiti, just come and tell that I praise God that I am alive. Amen. Ibig mabakan nalpas. I praise God that I have my day off today. Di bumabaka nalpas. I praise God na pinasahod ako ni Amo, baba nalpas. I praise God na nakarating ako, baba nalpas. I praise God na hindi ako na-aksidente. Manood kayo. Diba, lately, ang daming na-aksidenteng bus and minibus. Ang daming mga taxi na basta na lang bumubunggo sa mga pedestrians. Ang daming mga, kahit nasa sidewalk pa nga eh. Nandun na nga siya sa safe place para maglakad, para hindi siya mabunggo ng mga sasakyan. Pero may mga nawawala ng preno. Oh. Bigla na lang silang nabubunggo. Amen? Pero hindi ikaw yon. Amen. And it's something that we need to testify. Nakarating ka ng buhay, praise the Lord. Nabigyan ka ng day off, praise the Lord. Hanya kasapulan kami nga ati-atid do. You just come and, I thank God that I'm alive. And then go down. Diba? We do not need nga arami din nga ati-atid do testimony tayo. You know, in Mindanao is pioneering ang mga churches natin doon. And we know that Mindanao is a Muslim part of the Philippines. But you know, when we went there, agpipila na. Napupunta dito sa, once na na-open yung testimony, ay nakapila na yung susunod. Nakaganon na sa mic ng nagtitestify. Para siya na ang next. At popcorn style talaga, kaya ang gandang pakinggan. Nung napapanood namin, sabi namin, sana ganito din sa Luzon. Kasi sa Luzon, sino testify? Na-bless kayo? Amen! O sige, umay kayo nga ron. Awat yung umay. Diba? Kung unan doon ni Apo sa ina, nagito nga anak ko. Kanya nga tinangipipan ang natigin na impag ko. And you know, testimony is to overcome the enemy. Kung na Revelation, in the book of Revelation, they have overcome the devil by the power of the blood of the Lamb and by the power of their testimony. You want to win? You want to win the battle? You want to kick the devil out of your life? Testify the goodness of the Lord. Amen. Testifying is a weapon. When you feel like giving up, testify the goodness of the Lord so that you will be reminded of the miracles of God in your life. Amen? Ang ganit siya mapilipilitan tayo. Because never na napilitan si Lord na binigyan ka ng buhay. Hindi niya pinag-isipan ng maraming beses kung bubuhayin ka pa ba ng hanggang 50 years old, hanggang 45, hanggang 30. Apay hindi man na mapilipilitan tayo mo may testimony. Amen? Amen. We just come and
Quickly say, thank you Lord, I'm alive. Thank you Lord, ang mga pamilya ko sa Pilipinas, maayos sila. Hindi. Thank you Lord, hindi nailipad ang bubong namin. Kahit nailipad pa man, Panginoon, magpapasalamat ako sa iyo. Amen? Hallelujah! Look around and see how blessed you are. Look around. Tignan ninyo ang mga accidents. Manood tayo ng news. And you will see how God is protecting you from all these disasters, from all these accidents. Makailang beses ba tayong nagsumakay ng bus? Every now and then may pupuntahan tayo, nakabas tayo. Bakit wala tayo doon sa nadisgrasyang bus? Bakit wala tayo doon sa nadisgrasyang minibus? Because of the hand of God. Can't we not thank the Lord for that? Amen? Amen. Yes. So in order for us to live holy and pleasing to the Lord, to live a life holy and pleasing to the Lord, we need to declare our faith and testify the goodness of the Lord, and of course, spread the gospel to others. Amen? Maraming mga tao ang nalulumbay. Maraming mga tao ang nawawalan ng pag-asa dahil akala nila solo nila ang problema dito sa mundo. Pero nung napakinggan nila ang testimony mo, ay bigla silang napalakas. Kaya nga one Sunday, merong nagte-testify. Sinasabi niya, pero yung isang transient natin, iyak na nang iyak sa kanyang upuan kasi akala niya, ang bigat-bigat ng problema niya. Eh, nung napapakinggan niya yung nagte-testify, ay, triple pala ang problema niya kaysa doon sa problema nun ng kapatid nating transient. Kaya, nung nagte-testify na yung may mabigat ang problema, ay, pinunasan niya yung buhay. Sabi niya, ay, kung konti lang pala ang problema ko, mas mabigat yung sa kanya. Parang wala akong karapatang umiyak. Kasi mas mabigat pala yung pinagdadaanan niya. You see, when we testify the goodness of the Lord in our life, hindi lang tayo ang nare-refresh, kundi pati ang mga nakikinig. Amen? At malay mo by your testimony, hindi ka man magaling mag-evangelize ng man-to-man. Hindi ka man magaling mag-akay para may madala ka dito sa presensya ng Panginoon. Malay mo, yung testimony mo, maraming nakikinig, maraming nanonood, at sa pamamagitan ng testimony mo, maaakay sila sa presensya ng Panginoon. Amen? We do not know. We just do the things that is pleasing to the Lord. We just do the things that will glorify, that are glorifying to God. And gagamitin niya ng Panginoon para sa ganun ay ma-encourage ang ibang tao. Amen? Okay, another thing. In verse 14, sabi na dito, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. Ano naman ang makikita natin dito? We treat God's presence with great value. No? Treating God's presence with great value. Yung presensya ng Panginoon sa buhay mo, yung pagiging Kristiyano mo, yan ay napakalaking kayamanan. Sabi niya dito, I rejoice. Balik na natin sa verse 14. I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. Nalulugod ako, nagagalak ako na sumusunod sa iyong mga kautusan, Panginoon, na kagaya ng kagalakan ng isang mayaman. Okay? Na kagaya ng kagalakan ng isang tao na napakayaman sa material na mga bagay. So, ibig sabihin, mga kaibigan, we do not need material things in order to rejoice. God's presence is a treasure. Amen? Kaya sabi nga ni Jeremiah, I do not have any mansion or house to boast. I do not have anything to boast about, but I will boast not that I know you and I understand your ways and purpose in my life. Wala akong may pagmamalaki, Panginoon, pero isa lang ang ipagmamalaki ko, na kilala kita at nalulugod ako, na nagagalak ako sa plano mo sa buhay ko. Amen? So you know, the presence of God in our life is a treasure that we need to keep. Amen? Kagaya nga ng isang yung testimony ko din na syempre nung pumunta ako dito, hindi pa ako masyadong rooted in the Word of God. So when I came here,
hindi ko matanggap na naging domestic helper ako. Because I took up a course na mahal. Mahal ang bayad kasi yun ang uso noon. So, mas mataas siya kaysa sa nursing. Kasi nursing noon ang uso eh. Tapos biglang pumalit ang physical therapy course. Kaya yun na naman ang uso. Mahal ang tuition fee noon. So, nung natapos na ako, naging katulong ako. Naging domestic helper ako. So, hindi ko matanggap. Nauso ang Facebook. Siyempre, yung mga classmates ko, mag-a-add na, mag-friend request. Yung mga classmates ko, nasa Canada na, nagtatrabaho sa ospital. Lahat sila, different countries. They are exercising, practicing what we have finished na course. Pero ako, talagang ako lang ang naging domestic helper. So parang ayaw ko, kasi may ego ako, may pride din ako. Amen? So hindi ako nag-a-accept, hindi ko ina-accept sila kung nag-friend request sila. Kasi ayaw ko malaman nila na katulong ako. Pero one time, nag-text yung isang friend ko na nasa Japan, sabi niya, alam mo Glenda, napatayo ko na yung bahay namin, napalaki ko na. Oo, di wow, sabi ko. Kasi wala pa akong isang ambag kahit man lang isang pako. So napatayo na niya yung bahay nila, napalaki niya. Sabi niya, alam mo, meron na, natapos ko na yung $500,000 worth na insurance ko. Sabi niya. Sabi ko, Jesus, nanliliit ako kasi pati SSS ko, hindi ko pa na-renew. So $500,000 na ang insurance niya, ako wala man lang ka-insurance. So habang sinasabi niya ang accomplishments niya, lumiliit ako ng lumiliit. At sabi niya, alam mo, ang 190 ang sahod ko dito kada month. Sabi niya, every month is 190,000 pesos. Ang sahod lang katapat noon is 18,000 pesos ang sahod dito monthly. Imagine yung difference, 190,000 tapos 18,000. Ay, talagang nag-limits akong ganyan. Biglang sinabi niya, pero bakit ang buhay ko parang may butas? Sabi niya ganyan, ay, bigla akong lumaki. Papayat pa ako noon. Ay, biglang feeling ko naging ang laki pa. Parang tinipan ba na balon na biglang lumaking ganyan. Kasi, inimpress ng Panginoon sa akin po, so tignan mo, Glenda. Diba? Wala kang insurance, wala kang naiambag pa sa bahay ninyo, hindi mo pa napatayo, o ganito lang ang sahod mo. Pero bakit buong buo ang buhay mo? Oh, biglang ang laki-laki ko. Kasi na-realize ko, ay, bakit ganito lang? Wala akong achievement na kagaya ng achievement niya. Ang liit ng sahod ko kumpara sa sahod niya. Pero bakit buong buo ang buhay ko? It's because Jesus is the one satisfying my needs. Amen? Kaya kayamanan natin ang ating pananampalataya. Huwag ninyong kaingitan ang mga mayayaman. Diba? Nakayumot lang pang istorya. Itong mga kapatid natin dito, sila ang mga katulong ng riches. Hindi man riches, hindi man number 1, hindi man number 2, or baka number 2 pa rin. Na family here in Hong Kong. And they witness their life na hindi as free as the ordinary people. Na hindi rin masaya. Amen? Kaya tama ang Bible, sabi niya, do not fret. Do not be envious of the rich. Kasi mas masarap pa rin mabuhay ng ordinary and simple and content life. Amen? So, the presence of God in our life is our wealth. Wala ka mang maipagmalaki, ipagmalaki mo na kilala mo si Kristo. And kahit walang-wala ka, you know, true prosperity, true riches is when we know how to use the power of God to meet our needs. Nasa DTC yan, di ba? True prosperity is not having the things of the world, but knowing how to use the power of God to provide your needs. Amen? Mapa-financial man yan, o kaya mapa-physical, mapa-social, mapa-mental aspect ng ating buhay. God has the power to meet our needs. Amen? Pati financial, kaya-kaya magmilagro ng Panginoon. Kagaya nga ng example doon sa BTC, di ba? Si Peter at saka si Jesus, siningil ng tax collectors. Wala silang pera. Mga nakatangay Peter, pag-tax ka, wala. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, okay, pumunta ka sa ilog,
mamingwit ka. Yung unang isda na makukuha mo, buksan mo ang kanyang bibig at merong 50 copper coins. Yun ang gamitin mo na pagbayad sa buwis natin. Imagine that, fish. Fish ang magdadala ng pagbayad. Kaya kung wala kang pera, mamingwit ka. Fish, ti inusan ni Apo Diyos nga magbayad, ti utang da. You see? Kung paano yan, ang problema, paano kung hindi nag-obey si Peter? Kung na naman, adula amin ti among Jesus. Tapos ano nga dati kwartang ti fish? Kung na nga ita pinusubo ni Peter. Diba? But what was the key? It's not the fish really. It's the obedience of Peter. Nag-obey si Peter, of course, kasi kulang na imutumpang ni Apo Diyos at imbagana. Because God is not a liar. Kaya dahil nag-obey si Peter, ay, kailangan niyang magbilagro ngayon. O fish, pumunta ka na. Dahil sinabi ko kay Peter na magdadala ka ng 50 copper coins. So, nung namingwit nga si Peter, yung unang isda na nakuha niya, ayan, inopen niya yung bibig niya, oh, merong copper coin doon. Kinuha niya, pinangbayad niya ng tax nila. Kaya God has a way. Amen? As long as we obey. God has all the way. God has all the means to meet our needs. The problem, dito tayo nanguhulog, we do not want to obey. Kaya kahit nandun, yung provision ni Lord, ayaw mo namang maglakad, ayaw mo namang pumunta, ayaw mong gawin ang requirement niya, paano mo makukuha? Amen? So the key for us to enjoy the miracle of the Lord is obedience, mga kapatid. Amen? Uray nabandog ka, obey ka. Uray frustrated ka. Kagaya din ni Peter. Sabi ni Jesus, okay, ibaba mo ulit yung lambat mo. Sabi ni Peter, Lord, nanggaling kami sa gitna, wala kaming nakuha. Dito itiigid. Dito pa ba sa gilid, Panginoon? Pero ano ang sabi ni Peter? Frustrated yung feelings ni Peter dahil napagod sila na namingwit ng mga isda doon sa gitna ng dagat. Wala silang nakuha, so pagod na pagod sila. At sabi ulit ng Panginoon, ibalik mo yung bangka mo sa tubig at saka ibaba mo ulit yung lambat mo. Frustrated na si Peter. Ang maganda kay Peter, sinabi niya naman yung reason niya. Lord, galing kami doon pero wala. Pero because you say so, okay, I will let down the nets. You see? Nung ibinaba niya yung lambat, ay naku, muntik nang mapunit yung lambat sa dami ng isda na nahuli at mga malalaki pa. Amen? What is the key there again? Obedience. Kahit na frustrated ka, kahit na nalulungkot ka, kahit na parang mag-give up na ang feeling mo, obey because there is a miracle in obedience. Amen? Hallelujah. Okay, number 15. Tignan natin ang number 15 in verse 15 pala. Okay, verse 15. I meditate on your precepts and consider your ways. Yes. So ang gagawin natin in order for our life to be pleasing and holy to the Lord, let us meditate and fix our eyes on the ways of the Lord. Yes, let us meditate on the Word of God. As we are reading the Word of God, as we are listening to the Word of God, while you are washing the dishes, while you are washing the clothes, Lord, ang ganda ng mga promises mo, Panginoon. Lord, how beautiful are your plans in my life, O God. Lord, help me fix my eyes on you. Para sa ganun, Panginoon, ikaw lamang ang siyang tani kong nakikita at nakafocus ako, Panginoon. Lord, marami akong pinagdadaanan, but I thank you because you have said in your word, O God, that you will never leave me nor forsake me. Lord, ang dami kong mga problema, Panginoon. Lord, I am hurt, I am wounded, O God, but Lord, thank you dahil nabasa ko sa iyong salita that by your wounds, we are healed. And Lord, I claim your healing to be upon me. Amen? Kasi and meditate. You declare the promise of God in your life. Amen? You declare the work of the Lord in your life. Amen? That is meditating and fixing our eyes on the ways of the Lord. Amen? Lord, thank you for rebuking me. Lord, thank you for correcting me, Panginoon. Lord, thank you for whipping me
para hindi ko na ulitin yung kasalanan na ginagawa ko. Lord, thank you for na itinama mo ang aking dinadaanan. Amen? So let us declare whatever things that God has done in our life in order for us to be holy and pleasing to the Lord. Amen? And the last but not the least, okay, is verse 16. In verse 16, sabi niya dito, I delight in your decrees, I will not neglect your word. Yes. Verse 16, ano ang makikita natin na point dito? In order for us to be holy and pleasing to the Lord is to being delighted in the Word. Okay? Being delighted in the Word of God and in fellowshipping. Okay? Sabi ng Panginoon, do not neglect coming together. Do not neglect hearing the Word of the Lord. Do not take the Word lightly. Amen? Habang mayroong pagkakataon, sige, makinig tayo ng salita ng Panginoon. You know, the people, ayan, may prayer request na naman ang mga Shanghai Brethren doon sa China na they are being raided by authorities. Talagang ipinagbabawal ang gathering na doon, ipinagbabawal ang reading of the Bible, ipinagbabawal na lahat ng religious activities sa China. Kaya yan, they are asking for prayers for their covering. Amen? Kasi they are being imprisoned. Nade-deport sila. Buti sana kung deportation lang. Nakukulong pa sila, nai-imprison sila. Only because of the Word of God. Amen? Kaya wag naman tayong mag-relax dito. Wag naman tayong mag-relax. Amen? Habang yung iba, ikinamamatay nila ang salita ng Panginoon, ikinamamatay nila ang kanilang paglilingkod. Wag naman tayong maging lax dito. It is a very, very big insult to those who are persevering for the sake of serving the Lord, even at the expense of losing your own life. In Nigeria, there are a lot of Christian people who are being burned alive. Maraming mga churches in Africa being burned while people are worshiping the Lord. Amen? Kaya meron daw isang American, tapos isang Christian sa China. Nag-uusap daw sila. Sabi ng taga-America, sabi niya, American missionary, sabi niya, what do you want me to pray for you? Can you, sabi ng Chinese missionary, can you pray that we will have the freedom to come together, that we will have the freedom to praise and worship the Lord, that we will be free, we can walk around as free like in the United States, sabi ng Chinese missionary. Sabi ng American missionary, no, I will not pray for you. I will not pray that kind of prayer for you. Hindi yan ang ipapanalangin ko sa iyo, sabi niya. Sabi ng American missionary. Kasi in America, we are free to worship, and yet not all people, only few people worship. We are free to roam around and testify, but only few people go and roam around and testify. So what I'm going to pray is for America to become like China. That while they are being persecuted, burned, and wounded, they are fighting for their faith. Kaya sabi niya, ang ipapanalangin ko ay maging kagaya kami sa China. Para habang kami ay tinutugis, para habang kami ay hinahabol, habang kami ay pinapersecute, lalo kaming nanggigigil na nagsasamba sa Panginoon. Amen. The more freedom we have, the more relaxed we are in serving the Lord. Kaya nga sabi in Jeremiah, nasabi niya doon, woe to those who are lax in serving God, who are relaxed, who are complacent in serving the Lord. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo na free po na naibabahagi natin at napapakinggan natin ang salita ng Panginoon at nagagawa natin magpuri sa Kanya. But then, this is also a test on our part if we are going to do it sincerely
And if we are going to do our best to the Lord, sasagutin natin ito sa Panginoon. Tatanungin ni Lord sa atin, ano ang ginawa mo sa free time mo? Ano ang ginawa mo na libre ang salita ng Panginoon sa mundo? It will be our accountability. Ia-accounting tayo ni Lord. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maglaro. Amen? Let us be serious in making our life holy and pleasing to the Lord through our obedience and through valuing the Word of God. And of course, hearing without action is foolishness in the Word of God. Amen? Ano sabi niya? Faith without action is dead. And so, we need to act on what we hear. We need to act, apply it to ourselves, apply it to our life, na gawin po natin ang nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So ito lang po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. At salamat po sa pakikinig. Sana po, lahat po tayo, wala pong exemption. Even us, when we preach, we also preach to ourselves. Amen? Mas maano pa nga kasi we are the ones preaching, tapos kung hindi kami susunod, di mas grabe pa ang consequence. Amen? Kaya wag po ninyong isipin na para sa inyo lang ito, para sa ating lahat po mga kapatid. Kailangan po maging sigurado tayo that we are living a holy and pleasing life to the Lord while we are awaiting the coming of the Lord. Amen? Let us pray. Hallelujah! Salamat po Panginoon. Thank you, Lord, for correcting us, for rebuking us through your words, O God, and for reminding us, O Lord, na gawing importante po, na pahalagahan po namin ang iyong mga salita, at pahalagahan po namin ang mga oras, O God, na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon, para makapaglingkod, para po i-testify ang iyong mga kabutihan. Patawarin mo kami, Panginoon, if we become timid, O God. Lord, you have not given us the spirit of timidity, but of power, O Lord. Father, let it be so, O God, na we will be bold enough and courageous, O God, to speak your goodness, your power, your miracle to other people, Lord. Salamat po, Panginoon. And Lord, thank you for these words na naging paalala ulit sa amin, Panginoon, on how we are going to serve you while we await your coming, O God. Father, we thank you. Continue to bless your children now, the people who are in the church and those who are watching online, Panginoon. Bless them, Lord, and continue to touch their hearts, O God, to continue to serve you with rejoicing, O God, and sincerity. We thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. And